Napakaapurahang balita mula sa gitnang silangan. Inanunsyo ng Iran na umatras na sila sa negosasyon sa Estados Unidos at mabubukas ng bagong mga front ng digmaan, hindi lang sa gitnang silangan. Nagbanta rin ang Iran na isasara ang isa pang kipot na magdudulot ng pandaigdigang pagkaparalisa ng export ng langis. Ang sandatahang lakas ng Iran at lahat ng grupo ng tinatawag na front ng paglaban, ibig sabihin lahat ng mga puwersang proxy ng Iran sa reyon ay ayon sa kanila determinadong tumugon sa mga krimen ng mga Zionista at magbukas ng mga bagong front. Nangyari ito habang patuloy ang malawakang palitan ng mga pag-ataking misil ng Estados Unidos at Iran at pinalawak ng Israel ang opensiba sa Lebanon. Tumaas agad ang presyo ng langis, senyales ng muling pag-init ng digmaan sa gitnang silangan. Naglunsad ang Estados Unidos ng mga pag-ataking misil sa mga pasilidad militar na Iran. Tinamaan ng mga pag-atake ang mga Iranian radar station at mga command center ng drone sa Garuk at sa isla ng Kesh. Gumanti agad ang Iran. Ngayon, dinepensa ng Kuwait ang sarili laban sa mga rocket at drone ng corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Nagpatunog ng alarma sa bansa habang sinimulan ng Israel ang opensiba laban sa Lebanon. Haigang sinabi ni Punong Ministro Netanyahu na inutusan niya ang mga tropa na sumulong pa papasok sa Lebanon. Inakusahan ng Iran ang Estados Unidos na hindi nito pinigilan ng Israel at ngayon ay nagbabantang palawakin ang digmaan sa Dagat Pula at kipot ng Bab el-Mandeb. Ako si Alexei Petchy, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode, mag-iwan ng kahit anong komento bilang suporta sa YouTube channel na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Petchy News. Makikita ang link sa video description. Kaya ngayon, opisyal na inanunsyo ng Iran ang ganap na paghinto ng negosasyon sa Estados Unidos ng Amerika, kaya maari nating opisyal na sabihin na nabigo na naman ang panibagong pagtatangka na makipagkasundo ng kapayapaan sa Iran. Ayon sa Tasnim, nagpasya ang mga autoridad ng Iran sa hakbang na ito dahil sa tumitinding labanan sa Lebanon. Narito ang CP. Ang Lebanon ay isa sa mga unang kondisyon para sa tigil putukan, ngunit ngayon ay nilabag na ito sa lahat ng panig. Kasama ang Lebanon, itinitigil na ng grupong negosyador ng Iran ang mga pag-uusap. Ipinapahayag na ang sandatahang lakas ng Iran at lahat ng grupo ng tinatawag na front ng paglaban na isang di formal na alyansa ng Iran at mga sinusuportahan nitong pampulitika at militar na organisasyon sa gitnang silangan ay matibay ang desisyon na tumugon sa mga krimen ng mga Zionista at magbukas ng mga bagong front. Para maintindihan, itong front ng paglaban ay ang mga Houthi ng Yemen. Ang mga Houthi, ito ang Hezbollah sa Lebanon, ito ang Hamas sa Gaza Strip, ito ang tinatawag na Axis ng pagsalungat sa Iraq, at ito pa lang ang mga nakikita sa ibabaw. Ang mga grupong ito ay sinusuportahan ng Iran at sa loob ng maraming taon ay nagdulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ang mga opisyal at negosyador ng Iran ay humiling ng agarang pagtigil sa agresibo at barbarikong operasyon ng hukbong sandatahan ng rehimeng Israeli sa Gaza Strip. Sa Lebanon, sinisipi ko ang pangangailangan ng buong pag-alis ng mga tropa mula sa mga sinakop nitong teritoryo. Ipinahayag nila na hanggat hindi pa naitatakda ang posisyon ng Iran at ng front ng paglaban ukol sa isyung ito, walang magaganap na karagdagang negosasyon. Ipinahayag ng Iran na dapat itigil ng Israel ang lahat ng operasyon sa Gaza Strip at Lebanon at iurong ang lahat ng kanilang tropa mula sa Lebanon. Bukod pa rito, isinama ng front ng paglaban at ng Iran sa kanilang agenda ang ganap na pagharang sa kipot ng Hormuz at ang pagpapalakas ng iba pang mga front, partikular na ang kipot ng Bab el-Mandeb, na posibleng magtaas muli ng langis. Kung isasara pa ng mga Iranian gamit ang mga Houthi ng Yemen ang kipot ng Bab el-Mandeb sa Red Sea, tuluyan itong mapipigil ang buong gitnang silangan. Dito, tandaan na inutusan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang mga tropa na sumulong pa ng mas malalim sa teritoryo ng Lebanon. Tuloy pa rin ang laban kontra Hezbollah na suportado ng Iran, kahit may tigil putukan na mahigit 6 na linggo na.
Bago nito, kontrolado na ng sandatahang lakas ng Israel ang teritoryo hanggang sa Ilog El-Litani sa Lebanon. Ngunit patuloy pang sumusulong ang mga tropa ng Israel at ngayon ay naglalayong marating ang Ilog Zahrani. Ito ay mga 10 kilometro sa hilaga. Ayon kay Netanyahu, ang layunin niya ay palalimin at palawakin ang kontrol ng Israel sa mga lugar na dating hawak ng Hezbollah. Ayon sa Axios, nabigo muli ang bagong pagtatangka ng Estados Unidos para sa tigil putukan sa Lebanon. Sakto sa pagpapalawak ng Israel ng Operasyong Panlupa at paghingi ng pahintulot sa Estados Unidos para sa malalaking pag-atake sa mga target ng Hezbollah, kabilang ang Beirut, kabisera ng Lebanon. Matagal nang hinihikayat ng Estados Unidos ang Israel na iwasan ang pag-atake sa Beirut bilang bahagi ng mas malawak na estratehiyang de-escalation. Isang Amerikanong opisyal na ayaw magpakilala ay nagpahiwatig ngayong araw na lumambot ng posisyon nila. Narito ang kanyang pahayag. Hindi inaasahan ng Estados Unidos na magtitiis ang Israel sa patuloy na pag-atake ng teroristang organisasyong Hezbollah laban sa kanilang mga sibilyan. Sa huli, nagsagawa ang Israel ng malawakang opensiba. Ngunit hindi pa dito natapos. Nitong weekend, naglunsad ang Estados Unidos ng pag-atake sa Iran na ayon sa kanila ay para sa sariling depensa. Tinanggihan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang mga amyenda sa mungkahing kasunduan para sa pagpapalawig ng tigil putukan at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Noong linggo ng gabi, sinabi ng Sentral na Command ng Estados Unidos na ang mga pag-atake na isinagawa sa Iran nitong weekend laban sa mga Iranian radar at command post ay tugon sa ayon sa kanila agresibong aksyon ng Iran, kabilang ang pagpapabagsak ng American drone na MKU-1 na nasa internasyonal na tubig. Partikular, tinarget ang mga Iranian radar station at command post ng mga drone sa Gorleke at sa isla ng Keshem. Samantala, ayon sa ulat na ilang Iranian state media, inihayag ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran na nagsagawa sila ng pag-atake sa American Airbase. Ang pahayag na ito ng IRGC ay lumabas matapos iulat ng Kuwait na napigilan nila ang mga pag-atake ng drone at mga missile. Noong Lunes ng umaga, iniulat ng Central Command ng US na na-intercept nila ang dalawang mga balistikong missile ng Iran na nakatutok sa tropang Amerikano sa Kuwait. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, muling tumaas ang presyo ng langis matapos ianunsyo ng Iran ang pagkalas sa negosasyong pangkapayapaan kasama ang US. At gusto kong banggitin na bago ito, ang US at Iran ay nagsasagawa ng negosasyon para sa pagpirma ng paunang memorandum ng pagkakaunawaan na sana'y magtatapos sa mga labanan at maglalatag ng pundasyon para sa mga susunod na pag-uusap tungkol sa mahahalagang isyung hindi pa nare-resolve. Ang muling mga pagbabagong iminungkahi ni Trump matapos ang pagpupulong kasamang mga tagapayo nung Biyernes ay nagpalawig ng negosasyon ng isa pang linggo. Ibig sabihin, kahapon lang sinabi ni Trump na sumasang-ayon na ang Iran sa lahat, pero kailangan pa ng ilang araw para mapagkasunduan ang mga detalye. Iniulat na iginigiit ni Donald Trump ang mas mahigpit na pahayag sa mga nuclear na obligasyon ng Iran at pangakong muling buksan ang kipot ng Hormuz. Ipinahayag din ni Trump ang pag-aalala kung anong uri ng pinansyal na tulong ang maaring ibigay sa Iran sa ilalim ng kasunduang ito. Nangangamba siya sa mga paghahambing sa ayon sa kanya mga bungkos ng pera na ibinigay noon sa ilalim ng kasunduang nukleyar noong panahon ni Barack Obama at itinuturing niya ang kasunduang iyon na napakahina. Kamakailan, tiniyak ng lahat sa White House na halos tiyak na ang kasunduan. Tulad ng sinabi mismo ni Donald Trump, handa na ito ng 95%. Habang ipinagmamalaki ng White House ang tagumpay sa negosasyon, pinili nilang huwag banggitin ang isang napakahalagang pangyayari. Ayon sa ulat, noong nakaraang linggo ay may na-intercept na missile balistiko ng Iran malapit sa base panghimpapawid ng Ali Al-Salem sa Kuwait, kung saan nagkaroon ng mga nasugatan sa mga tauhan ng base dahil sa bumagsak na mga debris. Nagdesisyon silang manahimik noon para hindi maapektuhan ang negosasyon, pero lumalabas na nagsimula na ang mga Iranian umatake sa mga base ng Amerikano nung nakaraang linggo. Sa huli, nauwi ito sa pag-alis ng Iran sa mga negosasyon.
Samantala, ang karaniwang presyo ng gasolina sa Estados Unidos ng Amerika ay umabot ng $4.36 na sentimo kada galon nitong linggo. Ito ay 46% na mas mataas kaysa noong simula ng digmaan. Sa huli, ipinakita ng survey ng Gallup na 16% lamang ng mga Amerikano ang nagtuturing na maganda o mahusay ang ekonomiya ng bansa. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Mag-subscribe din kayo sa aking YouTube channel sa wikang Ukrainian lamang, ang bagong channel ni Alexei Pichi. Kung gusto ninyong makatanggap ng balita sa wikang Ukrainian, may link sa description. Siguraduhing mag-subscribe. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.